Araw po sa inyo mga kapatid o sa mga nakikinig sa atin palagi, no? Ito na po, pag-uusapan natin ulit ngayon. Papaano nga ba ako natawag? Papaano ako tinawag unti-unti sa loob ng Iglesia ni Cristo? No, marami sa panahon ngayon na inuusig ang Iglesia ni Cristo. Sa panahon natin ngayon, Iglesia ni Cristo ang pinag-uusig at pinagtatawanan at hindi sila naniniwala. Pag sinabi mo ganito religion mo, testing mo. Pero mo open real talk lang po tayo. Pag sinabi mo, born again ang religion mo, matutuwa ka mag-anak mo. Uy, born again yan. Okay yan. Okay yan. Pag sinabi mo katoliko ka, uy, nagsisimba yan, linggo-linggo, mabait yan. Ha? Pag sinabi mo ganito religion mo, okay, mabait yan. Pero bakit bukod tangi pag iglesia ni Cristo sinabi mo, iglesia ako ni Cristo, ay kay manalo? Alam mo, pinagtatawanan nila. Diyan nakikita. Tapos, habang pinagtatawanan nila ang Iglesia ni Cristo, patuloy ito sa pag-unlad at paglago. Hindi biro ang pag-unlad ng Iglesia ni Cristo ngayon. Kung susuriin nyo, kung susuriin nyo ang Iglesia ni Cristo ngayon, napakalawak, napakabilis dumami. Yung ibang religion dyan, nagpapanggap na mabilis daw sila dumami. No? Pero makikita mo sa kanila magawa, wala naman talaga. Totoo lang. Itong Iglesia ni Cristo, kitang-kita mo sa gawa, sa salita at sa panampalatayang pinapalaganap nila. Ha? O ngayon, ikukwento ko sa inyo. Ito totoo to. Paano ako naging masigla at natawag talaga sa Iglesia ni Cristo? Ito nga biling ko sa mga bilang ako ay, may nakita ako. Kung gusto nyong hindi lang sa kapatid to, maging sa hindi ka panampalataya ng Iglesia ni Cristo. Kung gusto nyo na talagang pagpapala, madama. Ako lang sa Iglesia ni Cristo, yung seryosohan sa pagsamba, subukan nyo sa bawat pagsamba sa Iglesia ni Cristo. Makinig kayo sa loob ng sambahan, yung lektura. Iba kasi sumasamba, naglalakbay ang diwa. Iba natutulog. Iba hindi nakikinig. Naglalakbay nga yung kaisipan. Paglabas mo, magreklamo ka, bakit ganito? Parang medyo minamalas yata ako. Bakit gano'n? Parang hindi ako pinakikinggan eh. Bakit? Pinakinggan mo ba ang Diyos? Yung gusto niyang makinig sa araw at oras ng pagsamba? Dito, real talk tayo. Dun sa kakonting oras na hinihingi sa'yo ng Panginoon, napakinggan mo siya. Hindi porket binasa yun ng sino man, ng ministro, ministro nagbasa nun. Hindi. Kapangyarihan ng Diyos ang bumabalot do. Ibig sabihin, kapag nagbasa ng Biblia at kapag samba, makinig. Bakit? Kasi kapag nakinig ka, Diyos ang pinakikinggan mo. O ngayon mananalangin ka, bakit di ka parang pinapakinggan? Di pa yun, parang ang bigat-bigat ba ng pagkapala sa akin? Baka kapatid, hindi ka nakikinig. At higit sa lahat, baka sinasadya mo, hindi ka sumamba sa Panginoon. Yung mga nakikinig dyan, hindi pa mananampalataya. Ganito po sa Iglesia ni Cristo. Masisipag po sumamba ang mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Bakit? Dahil nakukuha nila, hindi lang reward. Kumbaga parang pagpapala nila sa araw-araw. Bakit? Isipin mo na lang yung pagkain. Kaya mo bang hindi kumain ng isang araw? Kaya naman, siyempre. Pag hindi ka kumain ng isang araw, magugutom ka, pero kaya mong tiisin, tama? Kahit 2 araw pa, tubig lang. Diba? Pero ano mangyayari sa'yo? Mahihilo ka o manghihina. Diba? Pagkain nyo, bakit? Yun yung pagkain ng ating katawan lamak. Pero teka muna, may pagkain ba ang kaluluwa? Meron. Diba? Hindi lang paggawa ng kabutihan, hindi lang pagsamba sa Panginoon Diyos. Ano pagkain ng kaluluwa? Yung sa pakikinig. Sa pagsunod. Alin yun? Yun yung aral na binabasa sa inyo. Binabasa sa atin sa Biblia. Kapag hindi mo napakinggan yan, subukan mo sa pagsamba, huwag ka makinig. Paglabas mo, parang minamalas ka. Parang alat-alat ba? Parang bigat-bigat ba ng buhay? Pero subukan mo, isang tabi mo yung problema, huwag mo muna isipin, makinig ka, maigi. Minsan, andun na yung sagot sa problema. Dito yan. Diyan ako isa sa mga natawag sa mga bakit ganyan. Nakikinig ako ng aral. Kaya napakasarap ng Iglesia ni Cristo eh. Kaya nga, ito may bago naman ako. May bago nag-message sa akin. Member siya, hindi ko sabihin ko ng religion. Hindi siya Iglesia ni Cristo. Nag-message sa akin, sabi niya sa akin, bro, napanood kita. Matagal na kitang iniidolo. Gusto ko sana makapakinig sa aral ng Iglesia ni Cristo, pero hindi ako mag-Iglesia ni Cristo. Yan ang sabi niya sa akin. Ibig sabihin, gusto lang niya makapakinggan ang aral ng Iglesia ni Cristo kasi niya maganda
maganda aral, pero hindi daw siya mag-iglesia ni Cristo. Ang sagot ko, yung sagot ko, dinerecho ko. Sabi ko, sige, bahala ka. Huwag mong gawin. Pero isa lang sabihin ko sa'yo, yung pakikinig sa iglesia ni Cristo, diyan nagsisimula ang pagtawag sa'yo para maligtas ka. Andyan na yung kung pababayaan mo sarili mo na makikinig ka na sa aral ng iglesia at hindi ka aanib, magagaya ka sa sinasabi ng iba na basta daw sumampalataya ka na, ligtas ka na. Di ba? Hindi totoo yun. Walang ganun. Di ba? Ang pananampalataya po, nilalaki pa ng gawa. Ano ba yung gawa? Di yung pagpasok sa loob ng iglesia ni Cristo. O ngayon, ito, maiba tayo. Bakit nga ba ako talagang puspusan ng iglesia ni Cristo? Dati kasi inaakay na ako. Pero, nagdadalawang isip ako. Kasi, una kahihiyan. Inuusig ang iglesia ni Cristo. Nakita ko sa kanila, maayos lahat. Kaya pwede, pero hindi pa rin ako sapat. Hindi pa rin sapat. Nakita ko, yumayaman sila pa nag-iglesia ni Cristo. Yun ang batayan ko dati. Pero hindi pa rin sapat para umanib ako. Ngayon, yung iglesia na ako ni Cristo, alam mo nangyari sa akin? Ito sabihin ko sa iyo. Hindi pa ako, yung panahon na yun, hindi pa ako masyado ganun kasigla. Ito aaminin ko sa inyo. 2022. Tama. Magto 2022 pala. Hindi ko alam kung nakikwento ko sa ibang vlog ko to Kasagsagan ng pandemic. Alam nyo na kung bakit. Sarado mga hospital. I mean, punuan lahat ng hospital at mataas ang mga cases. Kung na-experience nyo, walang tao sa kalsada. Tama? Punuan lahat yon. Ngayon, paano ako, itong topic na to, hindi lang sa pagtawag o naging masigla ko. Ito ang topic na to, paano dininig ang aking panalangin ng Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos, sandaan nyo, dinidinig ang panalangin mo sa oras na akala mo hindi mo na kaya. Kapag marami ng pagsubok dumating sa buhay mo, malapit ka ng pagpalain. Handaan mo yan. Ang gusto lang niya makita sa'yo, kung hanggang saan ka kayang magtiis. Ibig sabihin, sa pagkakataon ako na doon, nakasalang sa pagsubok, tiniis ko. At ako'y nanalangin. Ito nangyari sa ospital. Hindi pandemic, 2022. Halos magsara yung ospital dahil sa dami ng cases. At punuan mga pasyente. Walang bakante na ang ospital. Pinuntahan ko na iba't ibang ospital, walang bakante. Pero, ang sakit ko noon, dengue. Maluba ako sa dengue. Yung pandemic na yun, 2022. Talagang hindi ko na kaya, nawawala na ako sa sarili. Ang platelet ko noon nasa 60 plus na lang. Unang subok lang yon. Ibig sabihin bababa pa yon, na mas mababa. Maaring maging 30 o pwede kang mamatay na. Kasi mababa na ang platelet mo. Diba? Ngayon, ibig sabihin, may dugo na ilong ko, dumudugo na. May dura ako, may dugo na kasi nga dengue. No? Ganito nangyari. Tignan mo yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya totoo ang sinabi sa banal na kasulatan. Dati hindi ko maintindihan Yung panalangin pala, kayang maglipat ng bundok. Mga kapatid, makinig kayo. Gusto ko, hindi ko naman sinasabi sa inyo na yung pananampalataya ko gusto ko itulad sa inyo. Gusto ko magtiwala kayo sa panalangin. O kung gaano kabisa ang panalangin na sinampalatayanan. Iba kasi yung nanalangin lang. Iba yung nanalangin na sinampalatayanan nasa puso. Ito na nga nangyari sa ospital. Di may dengue ako. Na-diagnose na ako may dengue. May pirma na ang doktor para to admission. Ngayon, pirma ng doktor to admission. Ang ginawa sa akin, i-confine na ako. May papel na akong hawak Ipinakita ko dun sa, sabi ko confine na ako. Sinabihan ako ng doktor, emergency doctor, dun sa may, napakaraming pila ng pasyente. Nagpapacheck up yung time na yun. Hindi mo alam kung may sakit ba silang COVID o ano. Hindi mo alam Pero ako nakamas ako. Hinang-hina na ako, kasama ko yung kabarkada ko. Ngayon sabi ko ganito, hindi na ako makapagsalita. Ngayon, ang ginawa ko, nurse, doc, may katabing doc, nurse, doon sa may emergency room. Puno rin emergency room. Baka naman, makukonfine ako. Sir, pasensya na kayo, sabi sa akin ng hospital. Hindi ko na babanggitin ko ng hospital yun.
protocol po namin dito talaga, iko-confine. Kaso po, wala na kaming bakante na room. Kasi nga, pandemic pa po, puno ang hospital. Kahit saan, galing na po kami ibang hospital, wala pa rin po. Punuan talaga. Punuan talaga. Ngayon ganito, ha? Sabi ko, baka naman pwede dyan na ako sa emergency. Sir, hindi po pwede. Kasi may mga pasyente na natakbo dito. Dalawa lang higaan dito. Ngayon, occupied na rin. Puno na rin. Sabi ko, dyan na ako sa may sopa nyo. Hindi din po pwede. Kasi kung ano mangyari sa sir, pananagutan namin. Hindi ko na nagawang magalit. Yeah? Pero, may naisip ako. Ha? Sabi ko, may Diyos ako. Na, alam mo, nakakaiyak eh. Bakit? Kahit anong tawag natin sa Panginoon, na tila ba hindi tayo pinakikinggan. Pero, mas masarap pakinggan doon sa panahon na kailangan mo siya. Tama, mali. Di ba? Hindi kanya pakikinggan sa bagay na kaya mo pa. Payag ka na. Dahil ang sarap ng pakiramdam. Alam mo yung pagkakataon na yun, sabi ko, mananalangin lang ako, ilang minuto lang, tumayo ako saglit sa sulok. Mahaba na ang 3 seconds na panalangin ko kasi hindi ko kayang tumayo, halos nahihilo na ako, mababa na platelet ko. Dengue yun. Sino dyan na dengue, alam niyo naman ang pakiramdam nun. Talagang maluba. Hindi ko nasabos, Dectos ang kailangan ko. Walang gamot ang dengue, tandaan nyo yan. Ang dengue, self-lock, gagamutin ka ng sarili mo. Saka hydration, dapat na-hydrate ka lang. Kasi nade-dehydrate ka. Dumudugo yung katawan mo. Lahat kailangan uminom ng maraming tubig. May baon akong 1 litro. Pero ubos na yung huling pag-asa ko na. Nakabalot ako ng jacket, ginawa ko. Kasama ko yung barkada ko, hindi alam gagawin. Ang hawak kong pera, nasa 5,000 lang. Sakto lang sa pang-confine. Tapos, siguro magwi-withdraw na lang ako pa. So wala na akong kakayahan sa ganon. Ngayon, hinang-hina na ako, hindi ko na kaya. Sabi ko saglit lang sa barkada ko. Iglesia ni Cristo yung barkada ko. Ngayon, ako nanalangin ako. 3 seconds lang. Wala pa. Pumikit ako. Ang sinabi ko, Ama, tulungan mo po ako. Wala pa nga 3 seconds. Baka 2 seconds lang eh. Mga 3 seconds pagpalagay natin. Umupo kagad ako doon. Alam mo, sabi ko sa inyo, ang Diyos nagpapabukal ng tubig sa ilang sa panahon ng Israelita sa gitna ng disyerto. Sa buhay ngayon mga kapatid, pabubukalin niya ang tubig sa inyo sa araw na akala nyo hindi nyo na kaya. Doon magpapakaranas ang Diyos sa inyo. Bakit ganun? Bakit ang Diyos nagpapakaranas kung kailan parang hirap na hirap ka na? Kapatid, pag nalagpasan mo yan sa mga nakikinig ngayon, hindi ka man iglesia o ano, pag nalagpasan mo ang pagsubok na ibinigay sa iyo ng Diyos, ikaw ang isa sa pinakamapalad na nabubuhay sa mundong ito. Bakit? Sinasagot ka ng Panginoon Diyos. Sinusubukan ka niya. Nalagpasan ko yung time na yon. Hindi ko na kaya, malubha na yung dengue ko. Konti na lang platelet ko, 60 na lang plus. Imposibleng makonfine ako sa hospital na yon. Tama? Bakit? Punuan na. At sa mga karatig hospital, punuan lahat. Sabi sa akin ng nurse, gusto ko sumama loob ko sa nurse, pati sa doktor, kasi hindi nila ako halos ituring. Naiintindihan ko na ba sila puno na kasi at marami pang pasyente inaasikaso, hindi lang ako. Sabi ko, nurse, nagmamakaawa ako sa'yo. Maghihintay ako rito. Sir, hindi po pwede. Sabi, kawawa ako. Hilong-hilo na ako, hindi ko kaya. Nanalangin ako, Ama, tulungan niyo po ako. Amin. Nag-amin ako. Alam mo nangyari, doktor, sabi sa akin ng doktor emergency, Sir, pasensya na, hindi talaga ako may pwede. Lalo na, punuan ng ospital. Yun nanalangin ako na maiksi. Amin. Umupo ako kasi hindi ko na kaya yung paa ko. Inaalalayan na nga ako kaibigan ko kasi dengue yun. Kailangan makonfine ka. Kailangan mag-dextrose ka. Di nang hinana akong gano'n. Mamaya-maya, pag upo ko, wala pang 10 seconds mula na nanalangin ako, lumapit sa akin yung doktor na hindi ako yun yung doktor kung saan sinabihan na ako na pasensya na hindi kita maasikaso kung saan kang hospital ma-admit. Dito puno na rin. Lumapit sa akin yun. Tila nag-iba
Iba doon sa doktor na bago ako manalangin, sa doktor na lumapit sa akin ngayon. Pero mag-iisang tao lang sila. Nag-iba ihip ng hangin bigla. Ano sabi sa akin ng doktor? Sir, sige, halika rito, maupo ka muna sa emergency. Sabi ko, paano mga pasyente nyo? Sabi niya, ang dami niyan. Huwag mo na intindihin yan, ikaw iintindihin ko. Tapos sabi ng nurse, sir, huwag ka mag-alala, sir. Pupunta ako mismo ngayon sa admin, may telepono doon. Ihahanap kita ng kwarto mo sa buong distritong ito, sa area ng lugar namin. Hanggang sa Karatig Lungsod, ihahanap kita. Kasi ganun sa ospital eh. Pag wala, iko-contact, meron mong bakante diyan, kahit hindi mo ka ano yung ospital, tatawagan lang yon, tatanungin ba sa ospital ng San Lazaro, tatanong may bakante ba diyan? Pwede. Sasabihin siya, oo, immediately pag kami pasyente diyan, yan, may re-repair kami, handaan niyo na yung kwarto. May ganun talaga eh. Ngayon ito, yung nurse, iniwan yung mga pasyente niya. Tinawag yung isang nurse doon at assist na lang. Pinakontak niya sa akin, kinokontak niya yung mga hospital kung saan may bakante yung hospital. Nag-iba hihip ng hangin. Sa panalangin kong segundo lang, wala pang 10 seconds, kumilos ang doktor pati ang nurse. Ako ang inaasikaso. Yung mga yon, yung mga pasyente hindi na inaasikaso. Anong ibig kong sabihin sa inyo? Na yung sabi ko kanina, yung panalangin kayang maglipat ng bundok. Marami na nanalangin, oo. Maraming nananalangin na tao sa paligid mo. Pero bakit hindi sila inaasikaso? Ako inaasikaso. Bakit ako mas pinakinggan? Bakit yung Diyos ko ba totoo? Sa Diyos nila? Sorry to say. Dahil pinakikinggan ang panalangin ng isang iglesia ni Kristo na taimtim, buong pusong nanalangin sa Panginoon Diyos. Magpakwento ka sa mga karanasan dyan mga kapatid. Mag-comment kayo ngayon sa mga karanasan nyo sa isang iglesia ni Kristo para mapatunayan natin sa hindi natin kapanampalataya kung gaano makapangyarihan ang Diyos ng iglesia ni Kristo na dinidinig niya ang bawat panalangin ng kapatid. Ang kapatid na taos-pusong nanalangin at nagtiwala sa Kanya. Dininig ako sa ospital. Yung doktor nag-iba ihip ng hangin. Sabi ko sa kasama ko, nagulat eh. Hindi ka inaasikaso kanina niyan. Pero tapos ka manalangin, inaasikaso ka na. Naramdaman ko yung Diyos. Yung Diyos ni Daniel na kung saan hinulog siya sa yungib ng leon. Yung Diyos ni Moises kung saan hinati yung dagat. Yung Diyos ni Abraham, yung kinausap niya bago ialay si Isaac. At yung Diyos ni Isaiah at nila Ezekias na nalangin. Lahat sila. Yung Diyos na yon, ang Diyos na sumagot sa akin doon sa ospital na napakabilis ng sagot. Naniniwala ako, dati hindi ako naniniwala na ang panalangin kayang iurong ang bundok. Ngayon, naniniwala ako, ang panalangin ito, ang panalangin ng isang iglesia ni Kristo, kayang may urong ang isang bundok gamit ang pananampalataya. Doon ako naging matatag. Nasasabi ko, Ama, wala ako maisusukli sa'yo. Hinanapan ako ng nurse ng hospital 2 hours. Ganon yung nurse sa akin nagmalasakit. Minalasakitan ako hanggang hinanap ako hospital. At ang pinakamaganda pa nito, ang nasakay kong van, kapatid, Iglesia ni Cristo. At yung hospital na pasukan ko, pagbukas mo ng bintana, katapat ng kapilya ng Iglesia ni Cristo. Ipinamuka sa akin ng Panginoon Diyos na yan ang sagot ko sa panalangin. Sa panalangin mo, sinagot kita. Anong ibig sabihin? Bakit sinasabi ko na ito na kung kailan nasa mahirap na sitwasyon sa kakalang pakikinggan ng Diyos? Bakit ganun? Kung yung mga Israelita naglakbay sa disyerto nung araw, nagpabukal ng tubig ang Diyos. Ganun din sa panahon natin ngayon. Ang Diyos nagpapabukal ng tubig sa gitna ng ilang o disyerto. O sa araw na hindi mo na halos kaya, doon magpapakahayag ang Panginoon Diyos. Ang hinihiling lang niya, magtiwala ka, sumampalataya ka, at maghintay. Pero bakit? Ano bang question? Bakit nga ba? Kailangan mo pa, pwede bang hindi na ako mahirapan pag nanalangin ako sa Ama, dinggin mo na ako? Bakit kailangan pa akong pahirapan bago dinggin ang aking panalangin? Bakit? Hindi mo yayakapin ng mahigpit ang Panginoon Diyos. Kung hindi kanya
hindi naman parurusahan, hindi kanya idadaan sa matinding pagsubok. Sige, sabihin natin, nagkasakit ka, gumaling ka kagad. Sa tingin mo, maalala mo ang Diyos, pasasalamatan mo lang siya. Pero yung yakapin mo siya, manghawa ka sa kanya, sa hindi sa kakayahan mo, nagawa mo ba? Hindi. Yun ang requirement na hindi mo ipinroduce. Pero tinulungan ka ng Diyos na maisip mo yung para maiproduce mo para sa Kanya. Yung buong sarili mo nagtiwala. Kaya nga sabi na Apostol Pablo doon sa Asia, na nasa death row na sila, anong sabi? Hindi namin alam na kami mamamatay na sa panong iyon. Pero, iyon pa pala ang pinakamagandang nangyari sa buong buhay namin. Ito, payo ko lang sa mga kapatid at sa mga hindi kapatid ng Iglesia ni Cristo. Dinidinig ang panalangin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Subukan mo, umanib ka, manalangin ka, didingin ka. Ngayon, ano ibig sabihin? Sagutin na natin. Bakit pa kailangan mahirapan ka bago ka dinggin ng Panginoon Diyos ng panalangin? Kaya yung may mga nananalangin dyan ng tagumpay, hanggang ngayon hirap na sila, konting tiis lang kapatid. Dahil kasunod niyang ginhawa. Yung mga pinagpapanatadyak, konting tiis lang kapatid, dahil darating din niya. Hindi lang sa pera, kayamanan, sa kagalingan, sa pag-aasawa, sa buhay na to, sa suliranin, konting tiis lang, konting tiyaga pa, konting laban pa, konting panalangin pa. Kapag ang isang kapatid, pinupugpog na ng maraming problema, sunod-sunod na, inuusig na siya sa paligid niya, pinag-iinitan na siya, wala nang may bati sa kanya, malapit na siyang pagpalain. Huwag ka lang bibitiw. Sagutin na natin kanina, bakit nga ba ang Iglesia ni Cristo kailangan pa dumaan doon sa tinatawag na pararaanin sa apoy o mahihirapan ka bago ka dinggin? Bakit? Kasi baka manghawa ka doon sa sarili. Kung naaalala nyo sa 300 na sumugod, 1,000 yun, nasa 20 milyon. Anong sabi ng Diyos? Hindi, sabi kay Gideon, bawasan mo yan. Bawasan mo yan. Kay Gideon ba yun? Yung lumaban ng 300. Nasa 1,000 sila, bawasan mo yan. Ang gusto ng Diyos, konti lang matira sa kanila, lalaban sa libo-libong mga kalaban. 10,000, 100,000 yung kalaban, sila 300 lang. Pero 20,000 lang sila, una nasa 50,000 sila, 20,000. Sabi ng Diyos, marami pa masyado yan, bawasan mo pa. Ginawang 300 na lang sila, as in 300. Pero sino nanalo? Yung 300. Natalo yung libo-libo mga kalaban. Anong ibig sabihin doon ng Diyos? Pinapartidahan niya ba yung kalaban? Hindi. Ginagawa niya yon dahil doon sa pinakamahirap na paraan kanya uhubugin. Bakit? Kasi kapag yung nalagpasan mo, wala ka ibang iisipin kundi ang gumawa ng Panginoon. O palagay natin, yung 300 na yun, 1,000 kayo. Pag nanalo kayo, baka isipin mo kaya kayo nanalo kasi napakadami nyo. Nanalo kami kasi magagaling kami. Madadami kami. Hindi ka dumanas ng hirap Pero kung 300 lang kayo, nahirapan kayo doon sa laban na yun, iisipin nyo, hindi kami may gawa nito. Imposibleng manalo kami kasi 300 lang kami. Bakit kami nanalo? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ganun din sa pagsubok ngayon, mga kapatid. Kaya ka sinusubok ngayon? Nahihirapan ka? Sinusubukan ka lang, kapatid. Kahit sa mga nakikinig ngayon, sa mga nakikinig ngayon, alam ko marami na hindi Iglesia ni Cristo. Oo, sige, laitin nyo Iglesia ni Cristo. Laitin nyo. Pero hindi nyo ba napansin? Isa sa mga kamag-anak nyo, di ba may Iglesia ni Cristo? At higit sa lahat, ang daming kapilya na. Hindi naman parami ang kapilya, hindi naman pagandahan to. Pero yung pagpapala, daman-dama, kahit sa labas ng Iglesia ni Cristo, kahit hindi namin kapanampalataya, daman-dama yung pagpapala ng Panginoon Diyos. Pagpalagay natin, hindi tunay ang Iglesia ni Cristo. Bakit pinagpapala ng Diyos ito? Bakit yung ibang reliyon hindi pinagpapala? Napapahamak pa yung iba. Sige nga, nagsasarap pa sila iba. Sige nga, kung hindi ito tunay. Ito ang tunay na relihiyon na sa bisa ng hula lumitaw sa bansang Pilipinas. Ang dami-dami nilitawan Pilipinas pa. Saan mo gusto lumitaw sa Amerika? Sabi sa malayong silangan. Saan ba pinakamaraming Kristiyano ngayon?
Baka nga sa buong mundo, pinakamaraming makadiyos na Pilipinas eh. Maraming makasalanan dito. Pero, sabi ko nga eh, may mga lingkod ng Diyos noon, makasalanan din eh. Si David makasalanan pero naging banal. Bakit? Sumunod at nagbagong buhay. Ganun din ang Christianity sa Pilipinas. Diba? Kaya ang Iglesia ni Cristo, mga kamunti, overall, narito ang, hindi ko pwedeng sabihin nandito ang kaligtasan ng derecha. In-explain ko na sa inyo before sa kabilang video ko, ang Iglesia ni Cristo, ito ang katuparan sa hula. Ito ang tinubos ng Panginoong Jesucristo na dito pinapapasok dahil ito ang ililigtas ng Panginoong Jesucristo. Huwag kayong maniwala. Hindi ko kayo pinipilit. Pero damahin nyo na ito ang kaligtasan nandito. Damahin nyo. Magmula sa istruktura, magmula sa pag-uugali, huwag kang titingin. Dahil hindi lang naman Iglesia ni Cristo ang nakakagawa ng kasalanan eh. At ng masama ugali eh. Tao lang kasi. Pero yung kabuuan, titignan mo. Ang ganda ng aral. Sa pagsamba, hiwalay ang babae at lalaki. Bakit? May respeto sila sa Panginoon Diyos sa pagsamba. Inuobliga sila na yung damit ay malinis, formal. Bakit? Ihaharap sila sa Diyos. Yun niya eh. Ihaharap ka sa manager mo o sa mayor, ang ganda ng bihis mo. Ihaharap ka sa presidente, ang ganda ng bihis mo. Pero ihaharap ka sa Panginoon Diyos, ang pangit ng bihis mo. Diba? Kapatid. Diba? Baka nagkakamali dyan. Diba? Diyos ang harapan mo, dapat malinis ang damit mo, pananamit mo. Nakuha nyo ako. O yun, kwento ko lang po sa inyo yung nangyari sa akin sa ospital na one click, sinagot ako ng Panginoon. Yung doktor naging abala, ako inuna. Yung mga pasyente, sabihin natin, iniwan niya yung mga pasyente para sa akin. Kamay ng Diyos yung gumalaw, yung time niya. Ibinukod niya ako. Diba? Yung naniniwalang, yung mga meron dyan, di naniniwala sa Diyos. Mas mahirap patunayan na hindi totoo ang Diyos kesa patunayan na totoo ang Diyos. Tandaan nyo yan. Siya sabi nila, ang Diyos daw, noong unang panahon, galing daw sa mga yung tao, Homo sapiens, tao. Ikaw, sino naniniwala ang tao ang Homo sapiens? Ikaw lang ata naniniwala dyan. Yeah. Ba't yung unang panahon daw, ganun-ganun? Di ba? Sabi nila, ito yung mga atheists dyan, pakinggan nyo to. Hindi makapagsasalita ang isang sanggol ng isang words. Di ba? Pagbingi ka, automatic pipi ka paglaki. Bakit? Wala ka narinig na salita eh. Yung sanggol, itira mo sa kuweba hanggang sa lumaki. Tamo, wala siyang salitang alam. Bakit? Wala siyang narinig eh. Di ba? Ngayon, naniniwala ang science, kapag wala narinig ang isang tao mula sa pagkapanganak niya, hindi siya makapagsasalita. Bakit? Wala siyang words na alam. Pero napakahiwaga nito. Bakit yung unang sulpot ng tao sa mundo, kung talaga ang mga atheists naniniwala ang nagsimula tayo sa unggoy, sino nagturo sa atin para makapagsalita? Kung hindi man ang pinaka Aramaic na salita, ano ba pinakaunang salita natin? Egyptian? Sinong tao nakapagsalita? Bakit nakapagsalita ang tao? Sige nga, naniniwala ang mga siyensya na ang baby, pag walang narinig na salita, hindi makapagsasalita. Pero bakit yung tao, kung galing sa unggoy, bakit nakapagsalita? Ibig sabihin, may narinig na nagsalita. Sino yun? Walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Diba? Ibig sabihin, may Diyos na nagsalita noong unang panahon na siyang nakarating sa atin ngayon. Kaya tayo nagkakaroon ng words. Natuto tayo, nakarinig tayo. Yeah? At nabasa ko rin sa science, hindi pwede magkaroon, pwede sinyasan, yung ganun-ganun, sinyasan nung araw, yung mga sinuunang tao sinyasan. Kung wala narinig na salita, sinyasan lang. Ibig sabihin, sa panahon dati, may naringgan na salita ang tao. So, ano ibig ang punto? Totoo ang Diyos. Kaya sa mga atheists, mas mahirap patunayan na walang Diyos kaysa patunayan na may Diyos. Tandaan niyo yan. Yeah. Kaya magsasabi dyan na atheist ako, proud back. Para saan? Ba't mo sinabi ako? Yeah. Mas maraming ebidensya na totoo ang Diyos. Yeah.
Yun yung planeta eh. Hindi pa rin mapaliwanag hanggang ngayon. Ha? Bakit bilog lahat eh? Eh kung sumabog yan sabay-sabay, ba't bilog? Wala lamang square. Sige nga, may pattern. Ibig sabihin, may nag-create. Sino nag-create? Yeah? Oh. Yun po, maraming salamat po mga kapatid. Maging masigla kayo. Kinuwento ko lang yung karanasan ko na kung bakit ako naging masigla sa iglesia dahil sa mga himalang nangyari sa akin. Marami pa pong himalang nangyari sa akin. Kukwento ko po sa iba na sa pag-iglesia ni Kristo ko na may natuklasan talaga ako. Nandito ang kaligtasan. Batay sa mga nasabi ko rin video na karaanan na pwede niyong balikan. No? Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Mag-ingat po kayo lagi sa inyong mga tahanan.